We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Libuan ka mga bakanteng trabaho, gitanyag sa Department of Labor and Employment sa nagkadiang lugar sa Mindanao, agig pagsaulog sa Labor Day. Cagayan de Oro City LGU, nagdeklara og state of emergency karong nameligro ang syudad nga mawad-an gayud og supply sa tubig gumikan sa issue sa COVID ug COWD. 19 anyos nga langyaw nga giingong miyembro sa usa ka illegal landing gang naharang sa Davao International Airport. Og nagkadayang tourist destination sa tibok nasod, gibida sa 2nd Mindanao Tourism Expo sa Cagayan de Oro City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Libuan ka bakanteng trabaho ang gitanyag sa Department of Labor and Employment sa managlayong lugar sa Mindanao atol sa job fair alang sa 122nd Labor Day karong adlaw. Ani report ni John D. Esteban. Gidugok sa daghang job seekers ang Labor Day Job Fair sa Dole 11 sa Davao City. Usa na diha ang 20 anyos nga si Hazel kinsa baguhay lang migraduar sa senior high school. Nag-stop na magugog school for now and then gusto ko maka-earn pa og money para makabalik og school balik. Kapin 10,000 ka mga bakanteng trabaho ang gihanyag sa Dole 11. Sobra 6,000 niana ang local job vacancies, samtang kapin 4,000 ang overseas. Gipasabot sab sa Dole ang concern sa ubang mamumuo kalabot sa suhulan, ilabi pa nga nagkamahal ang palaliton. Nga naay board nga mo determine ana kung unsa ang ilahang giset nga minimum wage. We of course submit that is the living wage for our region, no? Kay this is composed of government agencies man nga nasayod kung unsay dagan sa atong ekonomiya. Sayo pa lang sa buntag, gidagsa na sa mga Cagayanon ang mega job fair sa Dole Region 10 sa Cagayan de Oro City. Gisalmutan kini sa dulan usa ka gatos nga employer. There are actually 8,515 vacancies. This comprises vacancies for our local employment and those for overseas. Ito po ay galing sa 95 na companies. 90 participating for the local and 5 for overseas. Nanghatag sab ang Dole 10 og mga livelihood assistance grants sama sa rice retailer business ug agribusiness capital ug tupad payout. Malaumon ang fresh graduate nga si Abdurazman Jamiri nga makakuha og trabaho sa 2024 Labor Day Job Fair sa Zamboanga City. Gusto ko pa magkaroon ng table job, college graduate tayo kahit sa office staff lang po. Karong tuiga, anaa sa kapin 4,000 ka job vacancies ang gidalit sa 45 ka mga local ug overseas companies. Ato pong giawhag ang ato mga employers to faithfully comply with the occupational safety and health. Libuan sab ka job seeker sa General Santos City ang midagsa sa 2024 Labor Day Job Fair. Ang magbarkada nga sila Alaika Beltran ug Jinky nga pulos fresh graduate naglaom nga makakita og trabaho. Dako kay siyang tabang sir kay since first grad ni sir nani nga opportunity. Nagtry ko kay basi diri akong opportunity. Doon na say one-stop shop alang sa mga buot mukuha o government clearances sama sa NBI police clearance ug uban pa. Sumala sa Dole Region 12, kapin 3,000 ka job vacancies ang gitanyag sa 50 ka local companies ug 5 ka recruitment agencies alang sa overseas employment. Ibig sabihin, ang ratio po ng bawat isa sa inyo ay may 3 bakante. Okay, sana po yung inyong pinagdasal ay matutugunan bago kayo umuwi ngayon, Labor Day. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.
Usa ka langyaw nga matud pa miyembro sa usa ka illegal lending gang naharang sa Bureau of Immigration sa Davao International Airport. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Naharang sa Bureau of Immigration ng usa ka 19 anyos nga Indian national nga magbakasyon ra matud pa sa Pilipinas. Kinihuman nga nakitaan og mga sayop sa iyang travel documents sama sa fake return ticket. Gikan matud pa kini sa Singapore og minaok sa Davao International Airport niadtong Sabado. Ang kanya pong statement is that mamamasya lang man po dito, but the presentation of a fake return ticket means na maaaring meron siyang ibang intensyon dito po sa ating bansa. Ginatanaw usab sa ahensya ang posibilidad nga miyembro kini sa usa ka illegal lending gang nga nag-operate sa rehiyon. Well, ito pong mga foreign nationals na ito, usually they are holding tourist visas, they're overstaying already, or some naman po do not have the proper documentation. They offer pautang doon po sa mga ilang kababayan natin and kumbaga inaabuso ang vulnerability at pangangailangan ng kababayan natin. Nalakip na sa blacklist sa Bureau of Immigration ang maong langyaw. Kinsa gikusudiya na sa Bureau of Immigration sa Davao ug wala kini pahayag. Nakatakda na sab kini nga pabalikon ngadto sa iyang nasod. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Nagdeklara og state of emergency ang Cagayan de Oro City LGU tungod sa isyu sa Cagayan de Oro City Bulk Water Supplier Incorporated Concobi ug Cagayan de Oro City Water District nga posibleng musangko sa pagkawala sa water supply sa syudad. Ani report. Mayo 1 ning tuiga, pinasikad sa Executive Order number 196-2024, gideklara ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy nga ipailawom sa state of emergency ang tibuok syudad. Among deklarasyon pinasikad sa nagpadayong issue sa Cagayan de Oro City Bulk Water Supplier Incorporated Concobi o Cagayan de Oro City Water District sa giingong utang niini nga miabot na sa sobra 429 million pesos. Apandaan ng mibarog ang COWD nga wala sila'y utang sa COBI. Tungod niini, gipadalhan og sulat sa COBI ang Rio Verde Consortium Incorporated nga nagmando nga undangon ang pag-supply og tubig sa dakong bahin sa syudad. Gilatid sa executive order ang pagpadali og lihok sa incident management team, ilabi na sa pag-ila sa mga lugar nga maapektuhan sa water cut-off, ingon man ang mga posibleng aksyon sa kagamhanan. Gani sukad kadlawon sa Mayo 1, adunay mga personahe sa Cagayan de Oro City Police Office ug Task Force Oro ang gipang-deploy sa buhatan sa Rio Verde aron bantayan ang lugar. Sa statement nga gipadala ni Engineer Antonio Yang sa COWD sa GMA Regional TV 1 Mindanao, gipadayag niini ang ilang mga lakang aron dili mawad-an og tubig ang syudad. Usa dinhi ang emergency purchase sa bulk water gikan sa nagkadiyang suppliers ug ang pagrasyon sa mga konsumante. Nagtagbo na ang Cagayan de Oro CDRRMD, BFP, volunteers ug barangay officials nga maapektuhan sa water cut-off. Matod ni Mayor Rolando Uy, wala si problema bisan kinsa ang mahimong water supplier sa syudad. Apan gusto niya nga dili maipit ang katawhan sa dakbayan. Mismo sa Kobe, dili ko mosupak. Apan, usa lang ang akong ihangyo. I-resent lang, i-resent. Tangtangon lang ang pagpausbaw sa balay runon sa tubig nga matag tulo ka tuig nga ako mismo nakita nako ang makaluluoy ang katawhan. Nakatakda sab nga magpahigayon og special session ang City Council aron malatag ang probisyon sa gideklarang state of emergency. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. 5 kagingong miyembro sa Dawla Islamia Maote Group ang patay sa engkwentro sa militar sa Munay, Lanao del Norte. Samtang usa ka unit sa New People's Army nga galihok sa probinsya sa Bukidnon ang misurrender sa kasundaluhan. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Sa Munay, Lanao del Norte, 5 ka mga miyembro sa Dawla Islamia Maote Group ang napatay sa duha ka managlahing engkwentro sa lugar. Samdan-sab ang 3 ka mga sundalo sa mong engkwentro. Na-recover sa kasundaluhan ang 3 ka mga high-powered firearms,
mga bala ug nagkalain-laing dokumento. Sumala sa kasundaluhan, magpadayon ang ilang operasyon batok DI Maoti Group sa probinsya sa Lanao del Norte ug Lanao del Sur. Samtang gipresenta sa 48th Infantry Brigade ubo sa 10th Infantry Division ang napulo ka mga miyembro sa New People's Army Platoon Peddler kinsa misurrender niadtong April 21. Sumala sa kasundaluhan, galihok ang maong mga rebelde sa kabukiran sa North Central Mindanao. Gipangunahan kini sa ilang commander nga si alias Kaloy ug bit-bit sab niini ang 18 ka mga high-powered firearm. Combatant sila, yung sa SRCPD Peddler, combatant to. And meron din mga nag-surrender na MB, milisya ng bayan, and yung mga supporters nila, yung membro ng Underground Movement Organization. Ginaproseso na sab karon ang mga rekisitos aron masulod sa ICLIP program ang mga misurrender. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Gipailaom na sa state of calamity ang probinsya sa South Cotabato tungod sa mililyong pesos nga danyo sa agrikultura epekto sa El Nino. Samtang mga apektadong mag-uuma sa usa ka barangay sa El Salvador City sa Misamis Oriental, gihatagan na og hinabang. Ani report ni James Paulo Yap. Tungod sa natala nga danyo sa agrikultura sa probinsya sa South Cotabato dala sa kainit sa panahon, nagdeklara na og state of calamity ang sangguniang panlalawigan. Kinihuman miabot na sa kapin 200 million pesos ang natala nga danyos sa mga tanom nga sagad mais, palay ug lubi ug apektado sab ang livestock. Kahinumduman, una nang nagdeklara og state of calamity ang lungsod sa Banga, Surala, Tibuli ug kay misamot ang epekto sa El Nino. Apektado na sab ang ubang panglungsod. Gipaspasan karon sa provincial government ang validation ngadto sa mga labing apektadong mag-uuma aron mahatagan na sila og tabang. Samtang pipila ka mga mag-uuma sa barangay Amoros, El Salvador City sa Misamis Oriental nga apektado sa El Nino ang gitunulan og hinabang sa barangay. Bisan tuod og gibubuan ako na siya og buntag gabi pero tungod lagi sa kainit murag alangan gid makasurvive ang tanom. Sumala sa barangay, kapin usa ka gatos ka mag-uuma ang naapektuhan ug gibana-bana ang moabot sa kapin 1 million pesos ang danyos. Hinuon hatagan na sila og pasiunang tabang sa barangay. Ang most affected gyud is ang kanang mga mais. Affected na kana ding mga farming nila kining okra. Moy sagad nga. Oh, sagad napoy sa saging pud gihapon. Giawhag sab nila nga pahimuslan ang libreng insurance gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka lalaki sa Davao City ang gitigbas patay sa kainom human giinsulto matud pa niini ang relihiyon sa sospek. Sospek gilayong nadakpan. Ani report ni Argil Relator. Patay diha-diha dayon ang 39 anyos nga si Michael Cabukos human gigulgulan ang liog niini. Ang sospek, ang 23 anyos nga lalaking nakainom niini sa barangay Talomo River, Davao City, alauna Miyerkules sa kadlawon. Sumala sa kapulisan, napungot matud pa ang sospek human giinsulto matud pa sa biktima ang iyang relihiyon. Naipanaglalis na hitabo during sa ilahang panaginom. Ikaning biktima nato is murag na insulto kining suspect regarding sa relihiyon sir ba. So mo to sa panaglalis, wala kabalo ang biktima, ang suspect di is nasuko na gyud sa iyaha. Gilayong nadakpan ang suspect human gireport sa residente ngadto sa otoridad. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa suspect kinsa balhog na sa Kalinan Police Station apan midumili kini nga mohatag og pahayag. Sumala sa kabanay sa biktima, dili matud pa magkaila ang biktima og suspect og nagkasabay lang og inom. Ako jud siyang pasakahag kaso nga para magkat-on ba nga basig maupoy kumbaga pa maugi dapat buhaton sa mga taong nakasala pud ba kay kanang ana nga mga butang nga patay lang katungod lang ana nga mga rason di pud siguro kaayo valid para mapatay kag tao.
Buot sa kabanay, ngay pailawom sa autopsy ang patay lawas sa biktima aron mahatagan og katinawan ang kamatayon niini. Kasong murder ang ipasang-at nga kaso batok sa suspect. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Ana sa sobra 40 ka mga batanong lalaki ug babae nga giingong rugby boys o girls gipang rescue sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Police Office. Ani ang report. Pinasikad sa hiniusang puwersa sa Cagayan de Oro City Police Office uban ang City Social Welfare and Development Department sa LGU na rescue ang ara sa kapin 40 ka mga minor de edad nga giingong rugby boys o girls. Sumala pa nga nalambigit kuno ang mga minor de edad sa nagkadaiyang krimen. Sagad kanila, anaa nagtago-tago sa ilawom sa mga dagkong tulay sa dakbayan. Ni-sustain kini nga rescue operation kay aron matagag pagtagad ning libod suroy nga mga minor de edad ug kini sila alang pugpas pagpakgang sa ilang mga dili maayo nga binuhatan diri sa atong dakbayan. Sa mga operasyon, positibong nakuha sa otoridad ang mga giingong solvent nga ana sa nagkadayang container nga mo'y ginagamit nila una muhim og krimen. Giturn over na ang mga minor de edad sa DSWD para sa saktong disposisyon og intervention. Nanawagan sab ang kapulisan sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak nga dili masulod sa mga susamang bisyo aron malayo sa kadautan. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagkatapok ang upat ka mga gobernador sa BARM sa Marawi City aron ipadayag ang ilang hugot nga pagsuporta alang sa usa ka malinaw nga rehiyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Mitambong sa usa ka assembly ang upat ka mga gobernador sa rehiyon sa Bangsamoro Region nga sila Sulu Governor Abu Sakurtan, Maguindanao del Sur Governor Bai Miriam Sangki Mangudadato, Tawi-Tawi Governor Ismael Sali ug Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. aron ipadayag sa publiko ang ilang kalihukan nga iduso ang kahusay ug kalinaw sa Bangsamoro Region. Lakip sa ilang gisgutan ang pagresolba sa away politika sa ilang lugar, ilabi pa nga halos magparyente lang ang magsangka sa eleksyon. Sumala ni Lanao del Sur Vice Governor Muhammad Khalid Adyong nga napamatud-an na kini sa ilang probinsya dihang gitigom niini ang magkontrapartido sa ilang probinsya aron magkahiusa. Yung sinasabi na magkakatunggali before is nagsama-sama. Yun ho, yung pinaka-essence o yun yung sadya natin na pagkaisahin lahat. Hindi lang ho yung magkakatunggali, kundi yung buong Bangsamoro. Subay kuno sa mga panawagan, nagkahiusa kuno ang mga dagkong regional political party sa rehiyon sa BARM. Sama sa Bangsamoro People's Party, Salam Party ug Al-Ittihad Party, ubos sa SIAP, Konserbisyong Inklusibo Alyansang Progresibo aron mapatuman ang ilang tinguha nga kalinaw pag-abot sa eleksyon. Kininasab kuno ang pinakadakong koalisyon sa mga partido sa rehiyon. Lakip sa mitambong sa maong pragtigom ang kanhi MILG Minister nga si Nagib Sinarimbo kinsa suportado ang maong kalihukan. Giangkon sab niya nga aduna pay daghan nga angay ipalambo og usbon sa pulisiya sa BARM government. Given na mag-originate yung mga parties from the different provinces, yung chances of the regional government delivering services that are really emanating from the communities, the local government, mas malaki ang chance. Plus yung keen understanding of the dynamics at the local government units, madadala nila yun. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Usa ka pastor nga missing ang napalgang patay na ug dunay mga samad tinigbasan sa Tagum City. Motor napping, posibleng hinungdan sa krimen, sumala sa kapulisan. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Wala na'y kinabuhi og tadtad og samad tinigbasan kining usa ka lalaki sa may Purok Namnama, Barangay Kuambugan, Tagum City, alas 10 sa buntag niadtong Lunes. Ang biktima gilang si June Cesar Saturinas, 34 anyos, usa ka pastor o residente sa Barangay Mankilam, Tagum City. Sumala sa asawa ni ini nga si Jean, ulay sila nga nagkaistorya sa iyang bana sulod sa ilang balay ni adtong Sabado sa gabi. Milakaw matod pa ang iyang bana
apan wala ni gisulti kung asa padulong. Apan wala na kini nakabalik. Itawagan ako nga kung urangan kung basi nagawi dito ang ako ang bana. Nya wala man daw mao to nga gi adtuan na dayon ako dito sa sa barangay Mangkilam. Nangayon na sa siya og tabang sa social media aron makita ang iyang bana. Sa investigasyon sa Tagum City Police, naga-sideline isip habal-habal driver ang biktima. Gigamit matod pa niini ang gimanehong motor dihang milakaw. Lunes sa buntag dihang napalga na lang kini nga wala na kinabuhi ug dunay mga samad tinigbasan sa nawong ug sa ubang parte sa lawas sa sagbutan daplin sa kalsada. Narecover sab sa crime scene ang mga personal nga gamit sa biktima. Apan nawala na ang gimanehong motor niini. Sabi rito siya na ang purpose gid sa ilang pagluba atong tao tungod kay gusto na kuhaon ng motor. Initial investigation nato, motor natin ang purpose niya. Sa karon blanco pa ang kapulisan sa identity sa mga suspect. Apan ginasuta na nila ang mga posibleng CCTV footage do sa lugar aron maila ang mga suspetsado. Panawagan sa asawa ngadto sa mga suspect. Surrender gid mo sa inyong kaugalingon nga anang kamo gyud ang nagbuhat ato sa akong bana kay grabe man gyud ang inyong gibuhat gud. Nakatakda nga ilubong ang biktima karong Domingo. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Naugdaw sa sunog ang 8 ka classrooms sa usa ka tulunghaan sa Mulave, Zamboanga del Sur. Pasado las 4 sa buntag adlawng Lunes, miulbo ang dakong sunog sulod sa usa ka pribadong tunghaan sa barangay Makugihon, Mulave, Zamboanga del Sur. Ugdaw ang usa ka building niini nga adunay 8 ka classroom human gipanglamoy sa kalayo. Human ang usa ka oras nadeklara na kining fire out sa Mulave BFP. Gibara-bara nga sa 3 million pesos ang danyo sa sunog. Hinoon, walay natalang naangol sa insidente. Posibleng electrical short circuit ang tinubdan sa sunog. Apan nagpadayon pa ang investigasyon sa kabumbiruhan. Patay ang usa ka 8 anyos nga batang lalaki human na lumus sa dagat sa Mati City sa Davao Oriental. Gidala na sa baybayon sa kay niining stretcher ug wa nay kinabuhi. Kining 8 anyos nga batang lalaki dihang napalgan sa kadagatan sa Barangay Dahican sa Mati City, Davao Oriental, Domingo sa buntag. Sumala sa kapulisan, kauban sa bata ang 14 anyos nga stepsister niini dihang naligo sa dagat ato sa ilang panagtapok nga magkabanay. Misulay pa og rescue ang 40 anyos nga inahan sa 2 ka bata, apan tungod sa dagkong balod, naglisod matud pa sa paglangoy ang inahan. Busa daling mi-rescue ang mga local surfer nga naa sa resort ni atong Tungura. Naluwas ang 14 anyos nga dalagita ug ang inahan kinsa daling gidala sa ospital. Apan way swerteng wala na nasalbar ang kinabuhi sa 8 anyos nga batang lalaki. Tambag sa kapulisan sa mga ligo ug dagat nga bantayan kanunay ang mga bata. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Second Mindanao Tourism Expo malampusong gipahigayon sa Cagayan de Oro City kung asa gitambungan sa nagkadayang tourism offices sa tibuok nasod. Malampusong gibuksan o gipahigayon sa Cagayan de Oro City ang Second Mindanao Tourism Expo sulod sa usa ka dakong mall sa downtown area sa syudad. Sa tulo ka adlaw nga event, gipasigarbo sa tourism sectors ang nagkadayang lugar sa nasod nga abunda sa mga mabulukong kultura, ingon man mga tourism destination. Gipangunahan na mo aktibidad ni Department of Tourism Secretary Maria Cristina Garcia Frasco o mga opisyales sa Cagayan de Oro LGU. Gawa sa pagpakita sa kaanindot sa Pilipinas, nagkadaiang tourism packages sub ang gitanyag sa natad sa turismo. Nagmalampuso ng pagbisita sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2024 sa Sultan Kudarat Province kung asa gipahigayon ang managlahing major event sa maong pageant. Apan pipila ka kandidata ang nakuyapan ato sa National Costume Competition. Ani report ni Just Tony Humamil. Colorful ug manindot nga mga float ang gisakyan sa 53 nga mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2024. Atol sa parada gikan sa Tacorong City padulong sa Isulan, Sultan Kudarat adlawng Sabado. Wa tagda sa fans ang kainit sa panahon. Mapakita lang ang ilang suporta sa ilang kandidata. Pagkagabi, gibida sa mga kandidata ang pipila ka Mindanaoan-inspired gown sa inilang mga designer sa Sultan Kudarat ato sa Inal Fashion Show. Kung diin nagsilbing host si reigning Miss Universe Philippines 2023 ug sparkle artist Michelle Marquez D nga nagpasample sa iyang pagrampa.
Pagkadomingo, milutaw ang gandang Pilipinas sa mga kandidata o creativity atol sa National Costume Competition nga dunay temang Philippine Flora and Fauna. Gipiling top 3 sa Best in National Costume si Miss Southern California Janet Hammond, Miss Iloilo Alexi Brooks, ug si Miss Tacloban Tamara O'Shea. It's totally worth it and I'm very happy. Apan pagkahuman sa event, pipila ka kandidata ang nakuyapan. Sumala sa PDRRMO sa Sultan Kudarat. Sagad kanila ang gikapoy gumikan sa kabugat sa ilang bisuot nga costume ug headdress. Doon sa uban nga wala pay kaon butang nga nakasinati ang sagad kanila og hypoglycemia. Dugang paniana ang nasinating kainit sa panahon gumikan sa El Nino. Hinoon na respondihan gilayon ang mga nakuyapan ug ganaana sila sa maayong kahimtang human matambalan sa ospital. Bisan niini nahimong malampuson ang pipila ka adlaw nga pagbisita sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2024 sa Sultan Kudarat Province. Nagpasalamat sab ang provincial government ilabi na nga makatabang kini sa turismo sa probinsya. As far as South Central Mindanao is concerned, we wanted to showcase na ang Sultan Kudarat din po ay center of culture, arts, and beauty. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Mapasalamaton si GMA artist JC Regino sa mga paday nagasuporta kaniya. Ilabi na karong gi-release na ang iyang bagong single nga Wala Na. Ilabihan ng kalipay ni GMA artist JC Regino karong migawas na sa managlahing digital platform sa iyang single nga Wala Na. Kini ang iyang ikatulong track ubos sa GMA Music. Gani sa unang adlaw sa release nini, number 8 dahil kini sa iTunes PH. Mato ni JC, lahi kini sa iyang unang duha ka track nga dunay tema nga pagpasalamat ilabi na sa iyang amahan nga si Anhi Jukebox Idol April Boy Regino. Kinsa mo iyang inspirasyon sa music industry. Sumala ni JC ang Wala Na, istorya sa mga taong heartbroken. Buot patod pa niyang ipakita ang importansya sa paghatag og 100% sa matag ginahimo sa kinabuhi aron walay pagmahay. Nagpasalamat sab siya sa mga taong kanunay nga nagasuporta kaniya. Ilabi na iyang amahan. Iya sang gipaambit ang iyang paborito nga linya sa kanta. Sigaw ng puso, ikaw pa rin. Pero wala na, wala na, wala na. Di mo na ko mahal. So sobrang blessing nga po ni God at sa tulong ng GMA is binigyan po nito ang pagkakataon para makabalik po sa pag-awit. Pre. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang mga official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.